Para po sa ating pagsisimula ay tayo po lahat ay tumayo at atin pong awitin ng ating opening song sa may bilang 297, There's Sunshine in My Soul Today. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright than our Christmas sky. For Jesus is my Lord. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. There is music in my soul today, a carol to my King, and Jesus listening can hear the songs I cannot sing. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. There is springtime in my soul today, for when the Lord is near, the love of peace is in my heart, the flowers always appear. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. There is gladness in my soul today, and praise and love, for His saints which lives me now, for joys lit up above. Oh, the sunshine, blessed sunshine, and the peaceful, Happy moments roll where Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. Tayo po lahat lumuhod para po sa ating panalangin. Amang banal na makapangyarihang ka po sa lahat, Panginoon, sa mga oras na ito ay patuloy po naming binabalik ang aming papurit pasasalamat sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat po, Ama, sa muli sa araw ng Sabat na ito ay muli niyo po kaming pinagtipon sa iyong bahay-sambahan upang kayo po ipapurihan. Maraming salamat din po sa mga kagalingan, kalusugan na iyong patuloy na pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ama, sa mga oras na ito, ay nawa ang bawat isa ay maging karapat-dapat po sa paglilingkod sa iyong harapan at patuloy kaming pakalinisin. Gayon din po, Panginoon, ang mga aming kapatiran na papunta pa lamang po dito sa iyong bahay-sambahan ay patuloy nawa ang pag-iingat at paggabay sa kanila. At makarating po sila dito ng pampayapa at ligtas. Na patuloy din pong makapagpuri sa iyong banal na pangalan. Naway ang programa po namin sa Sabbath School na ito ay iyong pong pagpalain at kayo po nawa ang manguna sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pagdinig ng aming dalangin, kalakip ng pagpapatawad ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang umaga at happy Sabbath po sa inyo lahat mga kapatid. Ngayon pong umaga ay tayo po ay nagsisimula na ng ating ikalawang unang portion, no? Ikalawang portion ng ating pong pagsamba sa araw na ito ng Sabat. Kaya atin pong purihin ang ating Panginoon at atin pong abot ang ating mga kamay sa ating mga katabi at kalapit na mga kapatid upang ating kakamayan ng Happy Sabbath.
Ngayong umaga ay bahagi po ng ating pagsamba ay ang Sabbath School program na atin pong unang isasagawa upang atin pong maganap ang pagsamba sa buong araw na ito ng Sabat mula sa programang ito ng Sabbath School hanggang sa iway, hanggang sa pagsandown ng atin pong araw, mga kapatid. Tayo po ay mananatili sa atin pong iglesyang ito upang atin pong sambahin ang ating Panginoon na may lalang sa langit at sa lupa at higit na Panginoon siya ng araw ng Sabat na ito ngayon. Okay, so bahagi po ng atin pong programa ngayon ay ang Visitors Day, mga kapatid. Ang Visitors Day ay nakalaan po ito simula pa sa nakalipas na nakaraang buwan, no? Approve po ito ng atin pong board upang atin pong ganapin sa oras na ito, sa araw na ito. So, bagaman wala tayong mga visitors na atin pong na-invite, mga kapatid, subalit atin pong pahalagahan ang atin pong Panginoon sapagkat maging sa ating mga sarili ay mahalaga na po itong isang haing buhay na tayo po ay nandito upang ating sambahin ang ating Panginoon. Kaya sa isang magandang kalusugan na atin pong natamo, na narito tayo ngayong umaga hanggang sa maghapon, ay isang napakalaking handog ito na buhay sa Panginoon. Ano po? So, ang atin pong programa ngayon, tayo po ay pinangunahan ng presider ng kung saan ako ang inyo pong presider, ganoon din, na ang atin pong magdala ng ating message and song na pangunahan, dadalhin ng atin pong kapatid na si Mayra Masong and Joter Ranes, Mayra Ranes, and ito silang mag-asawa. Yan po. So mga kapatid, at kasunod po niyan ay mayroon po tayong mga iilang mga kapatiran na atin po ngayong makapanayam sa kanilang mga buhay sa paglilingkod sa Panginoon na kinalaman o may kinalaman sa pagtataguyod ng ating sangbahayan at higit sa lahat sa ating sarili sa Panginoon. Okay, so pagkatapos po ng ating message and song ay atin pong makapanayam ang mga personang ito. Babanggitin ko na lang mamaya, mga kapatid. So atin pong isunod ang special song ng ating mga kapatid na nahanda. Mo ba ang buhay mo? Bakit ka Ilagay sa mundong ito. Kung saan ka nang galing, kung saan ka patutunguhan, may dahilan kahit na hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Ipagpatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na
lumapit sa Kanya. Ibigay buong sarili't puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung ano'n dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung ano'ng dala ng bukas para sa'yo. Kaya tindog mo na ngayon sa Kanyang buhay. Kaya't ihandog na ngayon sa Kanya ang buhay. Kaya't ihandog na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Okay, so marami pong salamat sa awitin na inihandog ng ating mga kabataan. Okay, so ngayon po ay aking pong tatawagin ang ating mga kapatiran na atin pong mga finalist at makapanayam sa atin pong programang ito. Si Brother Melky Aclon, atin pong pakyatin dito sa taas. Ganun din si Sister Isabel Solis. Okay? At ganun din si Sister Areglado. Please welcome. Pupunta po tayo dito sa taas. Kasama din natin si Brother Dodds Balihos. Okay, so ngayon pong umaga mga kapatid ay atin pong matutunghayan ang kanila pong mga bahagi ng kanila pong gagampanan. No? Ito po yung mga simpleng mga programa na atin pong gagawin at ito ay may kinalaman sa atin pong paglagong espiritual. Okay, so sino pang kulang? May isa pa. 5. Okay, si Sister Anita. Bali, tawagin natin si Sister Yoli. Yan, para makumpleto sila. Okay.
So actually mayroon na po tayong mga nasasabihan, subalit wala pa, hindi pa dumating sa mga oras na ito. Kaya patuloy pa rin nating ipagpatuloy gamit ang ating ilang mga kapatid. So, 2, 4. Okay. Okay, so narito na sila mga kapatid sa atin pong unahan at atin na po silang nakikita. Brother Melky, Sister Lolita Alegrado. Yan. Sister Isabel Solis, Sister Yoli Mantala, then si Brother Dodds Vallejos. So, sila mga kapatid ay isa sa mga representante ngayong umaga bilang mga magulang at bilang mga mananampalataya at bilang membro sa ating pong iglesia. Ano po? Okay. So, saan tayo mag-una? Okay? Dito tayo mag-una ng ating, sa malapit sa atin, si Brother Melky Akron. Okay? Ayan. Okay. Okay, i-check niyo yung mga microphone kung okay ba siya. Pindutin mo, sis. Okay. Ayan. Okay. Pahapyaw ko pong babanggitin sa inyo. Alam niyo, tayo po ay nabubuhay sa huling mga araw. Na po? At tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang mga karanasan sa ating pong pananampalataya, karanasan sa ating mga tahanan, at bilang mga membro sa iglesia. Okay. Sorry, hindi pala ako nakikita sa ating monitor. Okay. Ayan. Paano ba? Parang nahagip na ba? Hindi, parang hindi tayo. Okay. Dikit-dikit lang. Okay. Okay. Ayan. Okay. Thank you. Tayo po ay live ngayon sa atin pong programa, sa atin pong mga kapatid na nakakasubaybay ngayong umaga dito po sa ating programa sa Sabbath School sa Rampano Church, no? So, ako'y nandito na sa kabilang side. Napapalaya na ako ni Brother Melky. Okay. Okay, so Brother Melky, hindi lingid sa ating mga kalaman na ikaw po ay nasa edad ng saktong gulang o medyo inaabot na ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang 70 years old ay isang edad ng tao na kung saan pag sumobra pa dito ay isang regalo o bonus na ng Panginoon. Opo? So ngayon, bilang sa iyong karanasan, bilang ikaw ay kabataan noong araw, no? Ay isang masigasig ka na nanunungkulan, anong mga posisyon na iyo pong gagampanan nung ikaw ay kabataan? Ako po, doon pa kami sa Leyte na ako ay binigyan ng karapatan nga ako ay mangangasiwa sa programa sa kabataan. EY leader. Iway leader. Okay. Okay. So, bilang EY leader ng iyong kapanahunan ay pinagsisikapan mo rin na magiging magsusumigla ang mga kabataan, tama? Oh, ganun din mga kapatid, pinagsikapan ko rin nga magawa ko ang aking tungkulin. At saka ginawa rin namin tuwing Sabat ng hapon sa programa sa kabataan. Okay. So, kung ikumpara ang iyong kapanahonan noong 1970, anong taon yon?
Okay. kabataan pa ako. 1965, isa kang kabataan noong araw. Okay. Kung ikumpara ang iyong kapanahonan noon, 1960 at tumulin hanggang sa 80, ay ano ka sigla ang iyong paglilingkod sa Panginoon? Mga kapatid ay hindi man parehas mga kapatid kasi kung minsan ay malayo kami sa simbahan, hindi kami nakapagsimba na ganito maagang-maga. Kung minsan mga kapatid ay ma-late kami sa programa ng Sabbath School. Hindi namin ma-perfect na makasimba kami ng tama sa oras. Dito lang sa Rampano ay medyo nagawa namin kasi saglit lang naman, hindi man malayo masyado. Okay. So sa isang malaking kadahilanan na may kalayuan ang inyo pong tahanan papuntang simbahan. Ngunit kung iyong kukumpara, gaano ka kalapit sa Panginoon noon at ngayon na ikaw ito na ang iyong inabot na regalo ng Panginoon na edad ay 72, running 73. Okay. Mga kapatid ay sa aking pangyayaron ngayon na pag-isipan ko nga talagang tayo ay hindi na magbabaya sa pag-alagad sa Ginoo. Kailangan higpitan na natin. Kung halimbawa ay noon pa wala pa sa naisip pa natin kabataan pa tayo, kung minsan mga kapatid ay hindi pa naisip nga. Sa ngayon, na iniisip ko nga kailangan higpitan na natin ang ating paghawak sa pag-alagad sa Ginoo kasi hindi natin alam ang buhay natin tayo ay bigla lang kukunin ng Panginoon. Wala na tayong panahon nga magawa o maglingkod sa Panginoon kasi patapos na ang ating paglilingkod sa Ginoo. Okay. So, maya, matapos lahat ay babalikan kita. Okay, dito tayo kasunod, Sister Lolita Aligrado. Si Sister Lolita Aligrado ay nabibinyagan noong itong taon lang sa buwan ng gamitin mo ito po. December ata yun. Ay, mag-isang taon na ngayong December. Mag-isang taon na kayo. Opo. Okay. So ang nagbibinyag sa iyo ay si Pastor Malabad. Ha? Si Pastor Bal. na lang. Okay, Pastor Bal. Okay, ganito. Ano ang iyong nadiskubrihan sa iyong buhay? Ngayon na ikaw ay isang masaya sa iyong natagpuang pananampalataya na ang Panginoon ang nag-akay sa iyo bilang nakilala mo ngayon ang katotohanan. Kung ipagkaloob lang sana ang panahon, kung muli lang na ipagkaloob ng Panginoon bilang isang magulang. At nung ikaw ay isang wala pa sa pananampalataya, na nadala mo ang iyong mga anak hanggang sa paglaki sa buhay na maayos kahit wala ka sa pananampalataya. At kung noon ay nasa pananampalataya ka sana, na kung saan ito na ngayon, ano ang iyong pinakahangarin sana sa buhay na patungkol sa iyong buong sambahayan, lalo't higit sa iyong mga anak? Ano ang gusto mong marating at mangyayari sana sa kanila? Magandang umaga. Happy Sabbath sa lahat. Sa akin, noon, hindi ko pa na-realize na yung magkasama kami ng asawa ko na kung saan talaga na dominasyon kami simba.
Kasi palipat-lipat kami, yun, palipat-lipat din yung iglesia na pinapasukan namin. Kaya sa aking buhay, parang hindi ko pa na sure na kung saan talaga kami na dominasyon. Na talagang dyan mananatili hanggang kung saan datnan kami ng Panginoon. Okay. At saka, yun lang ang, kumbaga sa akin ngayon, sa sarili ko, na iniisip ko minsan na parang nagsisi ako na sana yung maliliit pa yung mga anak ko, nadala ko na kung saan dominasyon kami na nagpatuloy ng aking asawa. Kaya parang minsan sabi ko, parang huli na, pero sa aking buhay, siguro hindi pa huli. Okay. Kasi na alam ko na feel ko na sa sarili ko na ito pala na dominasyon na dito kami matagpuan ng Panginoon kung saan kunin niya ang aming buhay. Dito kayo tinawagan ng Panginoon Opo. sa pananampalatayang Opo. ito. Okay. So, pangarap mo rin sana na ang iyong buong pamilya, lalo tigit ang iyong mga anak, na kasama mo sana sa mga oras na ito. Opo, yun nga ang dinadalangin ko na sana yung mga anak ko magkaisa kami dito. Yan lang ang pinapanalangin ko. Alam ko na balang araw, hipuin ng Diyos na maintindihan din nila. Okay, kasi sinasabi mo na sana kung pupwedihin lang sana na mula nung maliit lang ang mga anak ay natagpuan mo na ang pananampalatayang ito Opo. at masama mo ang mga anak mo sa pagsamba. Katulad sa mga nakikita mo ngayon sa ating mga magulang na ang kanilang mga anak ay kasama nila at nandoon mayroon ding mga children's division na nagmotivate sa kanila na kung saan sila ay matututo sa mga espiritual na paglilingkod. Kaya, sabalit sinabi mo rin na hindi pa huli ang lahat. Sapagkat, pinakamaganda, sapagkat ang iyo pong sarili kasama na ni Tatay Ariglado ay kayong dalawa ay tinawagan ng Panginoon na maglilingkod sa Kanya. Opo. Yun nga po ang dinadalangin ko gabi-gabi na sana hipuin ng Panginoon ang puso ng mga anak ko na hindi manggaling sa amin, kundi manggaling talaga kay Lord sa pamagitan ng panalangin ko na makumbinsi ko sila na magsama kami. Okay, na makasama din sila sa iglesyang ito. Kaya pagkadaming mga magulang, mga kapatid na kung saan ay kung hindi lang si Sister Lolita ang nangangarap na kung saan noong araw lang sana pagka nung nakitagpuan nila ang katotohanan ito, subalit ay hindi pa huli ang lahat. Sapagkat ang panahon natin ay nagtakbo pa para sa close of provision. So, open pa, bukas pa ang kaligtasan upang ating pangaraping patuloy na kung saan ang atin pong buong sangbahayan ay atin silang makakasama. So, tayo naman ay naniniwala, ikaw naman Sister Lolita ay naniniwala na ang Panginoon ay malaki ang kanyang habag, awa para sa mga taong tumutuktok upang hilingin at tanggapin ang iyo pong dalangin. Opo, 100% po. Amen. Okay, so tayo po ay dadako. Tutuloy tayo sa katabi ni Sister Lolita kung saan si Sister Isabel Soles. Okay. Kumusta ka, Sister Isabel? Microphone. Okay lang. Ayan. Purihin ng Panginoon. Si Sister Isabel ay bago lang dito sa lugar na ito ng Arampano Church. Mga ilang buwan pa lang.
3 months pa lang. 3 months, okay? So, kung saan ang story, nung mayroon tayong layman, dito na na-assign si Brother George Hamito, natagpuan kayo. Kuwan kami. Okay? Okay, so natagpuan ang pamilyang Solis sa dito sa Citywood. Yan, Citywood. Ngayon, si Sister Isabel ay isang dating mananampalataya, Yes po. 12 years old, nabinyagan kayo. 12 years old pa lang po ako. Saang lugar? Sa Takras. Okay, Takras. Okay. Ibig sabihin, talagang datihan sa pananampalataya. Born Adventist talaga ako. Yes. So, ito, Sister Isabel, sa iyong paglilingkod sa Panginoon na ikaw ay mula pa ng kabataan, kumusta? Iyo ba itong naipagtataguyod ang iyong sigla sa pananampalataya, relasyon sa Panginoon? Yes po. Okay? Kumbaga, walang putol. Wala talaga po. Yung ibig sabihin ko, ang panimula namin ay naputol nung, hindi naman kami naputol talaga na nag-side kami kano. Ang ibig sabihin ko lang, tuloy-tuloy ang aking pananampalataya pero hindi ako nagsisimba. Ngayon, yun lang ang ano ko na, sa panalangin ko sa Panginoon na nakadaan kami dito sa Rampano, nasabi ko may church pala dito, Adventist. Sabi ko dito ko na lang, sana may bahay tayo dito. Yun, nagkatagpo kami ni Brother George. Yun. Yun, nalangin kami sa bahay. Tapos, inimbitahan kami na ganun. Okay naman sa akin. Kasi sabi ko, ituloy-tuloy na lang natin ang ating pananampalataya. Amen. At saka yung ano ko, yung tatlong anak ko na noong nanggaling kami ng Maynila, matino yan sila, maasigasig talaga yan sila sa pag Okay. Nung galing kami ng ng Iloilo, yung pinaka-head doon sa yun talaga ang nagpakasal sa amin eh. Yes, brother. Yun. Hindi kami pwedeng magsabi sa Seventh-day Adventist pag hindi kami nakasal. Okay. Ngayon, ang ibig sabihin doon mismo kami ikinasal sa Sa church church na yun. ng Iloilo. Okay, ganito, Sister Isabel. Nang ikaw ay napadpad sa lugar ng ito ng Rampano, kung saan dito rin ay mayroon ding tahanan ang Diyos or simbahan na Seventh-day Adventist. Nung ikaw ay nandito, nakasama sa mga kapatiran sa iglesyang ito, ano kasaya ang iyong puso na kung saan natagpuan mo ang mga bago mong kapatid sa pananampalataya sa iglesyang ito? Sobrang saya. Amen. Sige. Ayun, nung dito na kami, ibig kami nagsasama na. Ngayon, dahil sabi ko, pwede naman tayo dito na, yung dalawang anak ko, yung isa, talagang hindi ko ma-invite talaga na. Sabihin, magsimba. Hintayin niya na lang daw yung Tamang panahon. tamang panahon. Okay. Yun, hindi ko siya mapilit na sabi ko, hintayin ko na lang yung panahon na yun, na siya ay makumbinsi na magsimba. Ngayon, yun, sinunoy ko naman yun, yun na nga siya. Oo. Okay, May trabaho yan siya, pero maligalig sa trabaho niya dahil ganun. Inom ng inom. Hindi naman siya nag-iinom talaga na siya ang guide na magsimula. Niyayaya lang siya ng kanyang supervisor. Ngayon, hindi niya man matanggihan dahil siya, siya sa company ng Yamaha. Pero dati yon na hindi pa siya na rebaptize. Oo. Pero nung siya ay muling tumanggap sa Panginoon at nabibinyagan dito kasama ninyo, ang kanyang buhay ay hindi na katulad dati. Nababago na. Hindi Okay. na siya kung yayain man siya ng mga kaibigan niya sa bundok, ibig sabihin, hindi na siya nag-iinom. Okay. So, isa sa mga pangarap ng iyong
puso, Sister Isabel, na ang iyong buong sambahayan ay makasama sa Talaga, pagsamba. totoo. Ano yon? Miyerkules, Biyernes, Sabado, ito pa iyong hinihiling sa Panginoon. Yung talagang hinihiling ko gabi-gabi yun na Lord, talagang tulungan mo ako na ma-invite yung mga anak ko. Sa Yes. mga sitwasyon na ganyan, hintayin ko na lang yung panahon na yun. Panahon. Okay. Okay. So, yun ang isa sa mga hangarin sa puso ng ating kapatid na kung saan mayroon silang mga pangarap sa buong pamilya na makasama sa paglilingkod sa Panginoon. So, hindi magkakalayo sa ating ibang mga nakakausap na kung saan yun din ang kanila pong mga alikain sa kanila pong buhay. No? Napakahalaga sa ating buong sambahayan na makasamang maglilingkod sa Panginoon. Ngayon, dito po tayo kasunod ni Sister Yuli Mantala. Okay, so alam po natin na si Sister Yuli Mantala ay simula pa na noong siya ay bagong kasal, ay isang mananampalataya na. Ayan, okay. Ha? Okay. Years pa ako nagmasama tapos saka nabinyag. Okay. So, si Sister Yoli, mga kapatid, alam po natin na mayroon po siyang 2 anak. Paano ninyo, Sister, na itataguyod ang inyong mga anak kasama ninyo sa pananampalataya na alam ninyo ang ating panahon sa ating mga anak ay very limitado na kung saan napakalakas ang hatak ng impluensya sa labas ng ating tahanan. Paglabas pa lang sa kalsada, iba ng environment na kanilang nakakita at nakasalamuha. So, buong araw ay makakasama sila hindi sa atin, kundi sa ibang mga kabataan. So, paano ninyo na-maintain ang kanilang mga sarili na mapapalapit sa Panginoon kasama sa inyo? Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ipinakita lang namin mag-asawa na talagang tuwing Saturday, Miyerkules at Biyernes ay naroon kami. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sila talaga ay dala namin. Hanggang sa sila ay magpamilya na, may mga kanya-kanyang pamilya, pag sinabi namin, church tayo doon sa lugar na yon, sige po ma, church tayo dito, nung kami na doon sa Kaakbayan, ganun din. Tapos papunta sa Tipuco hanggang sa napapunta dito. Talagang sila ay dala-dala namin mag-asawa. Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil laging lahat ng pinapanalangin ko ay ipinagkakaloob sa amin ng aking Panginoon. Ay pinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Okay. So, paano ninyo naibigay yung tamang disiplina sa inyong mga anak na related sa spiritual na buhay nila? Nung sila ay mga bata pa, prangka din ako sa kanila. Mas more yung aking pagdisiplina sa kanila kaysa doon sa papa nila. Nung sila ay mga elementary pa, kapag sinabi ko na school, bahay, yun lang. Alas 5, kailan nandun na. 4:30 ang uwi ng bahay, kailang 5 nandun na talaga. Hanggang sila ay nag-high school, ganon. Then, sa patnubay din ng Panginoon, hindi sila napabarkada. May time may barkada sila, pero ang iniano ko talaga sa kanila, pakilala mo sa akin. Pakilala mo sa amin kung sino yung barkada mo. Then, kapag sinabi ko na ayoko doon, iwasan mo yon. Tulad ni Joe Mark nung college siya. Then, first sem, sabi ko, kung kayo may mga project, Mac, dito na lang sa bahay. Kasi yun ang alam ko may mga research sila, may mga ganon sila. Kasi electrical siya, may mga ginagawa silang na-assemble na mga project, ganon. Nung unang first sem, ang kaibigan niya 5. Pero nung pumunta sa bahay, sabi ko, pagdalahin mo na lang sila ng ulam, dito na sila kumain. Nung nandun na, nakikita ko na kaagad na nagsisigarilyo, may nagsisigarilyo, gano'n.
Tapos pagtapos na yon, kakausapin ko si Mac. Si Mac. Sabi ko, Mac, hindi ko type yung iyong kaibigan. Bakit ma? Sabi ko, ayoko na naninigarilyo. Kasi kahit kayo sabihin pa na ikaw hindi naninigarilyo, kapag kasama mo ng ganyan, matututo ka. Then second sem, sabi ko, Mac, ba't iba na naman tsura ng iyong mga kaibigan? Di ba, sabi mo po, ayaw mo ng ganong kaibigan. Siyempre, pinalitan ko rin yung mga kaibigan ko. Ayun ang naging kung paano ko sila na Si Ansel naman, bagamat siya ay babae, masunod naman siya. So, ang disciplinarian sa tahanan ay si Mas more ako. mama. Okay? So, dito mga kapatid, makikita natin na hindi pala sa lahat ng pamilya ay umiiral ang pangunguna or disciplinary sa mga tatay, kundi mayroon din pala sa mga nanay. So, mga kapatid, atin pong nakikita no, na kung saan ang pamilyang Mantala ay umabot sa ganitong mga edad, senior citizen na ba? Okay. Umaabot na sa ganitong panahon na sila ay mga senior citizen na, niraragaluhan na ng Panginoon na sila ay magiging maglilingkod pa rin sa Panginoon. So ang kanilang mga anak ay mayroon ng kanya-kanyang mga pamilya na kung saan ay makikita din natin na ang kanilang mga pamilya ay nakikitang nagagamit din sa iglesia. Okay. So isang mapalad na pagka na hindi na nahuli sapagkat nung ikaw ay nag-asawa ay nakakatagpo ka ng Adventist. So, lumaki ang tumagal ang panahon ng pagsasama, nagkaroon ng mga supling at nadadala sa Panginoon at na mula ng bata hanggang sa mga panahong ito, sila ay nariyan sa paglilingkod. Hindi, pati, kahit kami noon ay hindi Adventist, ang pamilya ko naman ay hindi tulad halimbawa, lumaki ako na hindi naman ako layas ba? Okay. Bahay. Yun din yung pinaglakihan kong pamilya. Kaya naiano ko rin sa mga anak ko na talagang hindi malakwatsero o Okay. lakwatsera. Okay. So, tayo ay dito na sa malapit na sa aking katabi. Ako'y atras ng kaunti dahil hindi siya makikita sa ating kamera. Yan. Okay. Good morning, Brother Dodge. Morning po. Ayan, kumusta kayo? Mabuti po kaysa dati. Ayun. Okay, so purihin ang Panginoon. Amen. Okay, si Brother Dodge ay nung na-establish ang Rampano Church ay kasama na rin po kayo sa loob ng 3 taon nang nag-ooperate ang ating iglesia sa Panambahan. Tama? Okay. So, ang pamilyang Vallejos ay hindi Adventist. Opo. Okay? Kung saan si Brother Dodge ay converted, saan galing na pananampalataya? Katoliko po. Okay. Galing sa Katolik na pananampalataya ay na-convert sa ating iglesyang ito nga. Nandito na siya ngayon, ay nakakasama natin. Okay. Ganito ang ating tanong, Brother Dodge. Nakapagpamilya ka na hindi pa Adventist. Okay? Okay. So, katulad sa ating mga kanina na mga magulang, na kung saan sila ay katulad din sa iyo na nagkaroon ng pamilya na hindi wala pa sa pananampalatayang ito. Okay? So, nang ikaw ay nasa pananampalataya, ang iyong anak ay malaki na. Okay. Malaki na siya. Ilang taon na? Nasa 18 na po yata siya noon. 18. 18. Okay. So, nung nakikita mo, napagmasdan mo ang mga kapatiran sa iglesia na kasama nila ang kanilang mga anak at nakikita mo na ang mga anak nila ay nagiging gamit sa iglesyang ito o gamit sa mga iglesia ng Adventistang iyong napupuntahang mga
different church, no, ng ating iglesia. So, pinapangarap mo ba na ang iyong anak ay maging gayon din sa kanila? Salamat po sa tanong. At mahirap man banggitin yung salitang nainggit, pero yun din po ang aking nararamdaman. Bakit po? Matagal ko na pong hinahangad na makasama ko po yung aking mag-ina dito sa pagsamba. Dahil kung makikita ko po ang masigasig na gawain ng pamilya Mascardo, pamilya Ranis, ay masama mang sabihin yung inidolize, pero yun po yung nakikita ko na sana po ay ganun din po sana yung pamilya ko. At ang paglilingkod sa Panginoon ay napakahalaga pala sa ating buhay na sama-sama ang ating pamilya. So maganda pong maitaguyod yung ating mga pamilya, yung lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon, upang sila ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. So, yun po ang isang kinalulungkot po sa aking buhay ngayon. Dahil minsan si Mrs. ay nakakasama ko rin po maminsan-minsan, pero ika nga ay sala sa init, sala sa lamig. Kung kailan lang niya gusto, yun lang. So, patuloy ko pa rin ipinapanalangin ang bagay na yan sa Panginoon, dahil may mga pagkakataon na talagang mga hindi pa namin napagkakaunawaan, lalo na po sa paglilingkod ko dito sa ating iglesia. At yung mga problema na yon ay tanging sa Panginoon ko lamang dinudulog, dahil wala naman talagang makakatulong kundi siya lamang na makapangyarihang Ama na tumawag para sa paglilingkod na ito. Kaya't sana po ay mga kapatid po natin na may mga pamilya ngayon na narito, ay akayin po natin yung ating mga anak na sama-sama tayo na maglilingkod para sa ating Panginoon. Okay. Maraming salamat, Brother Dodds. Subalit, si Brother Dodds ay sa gusto niyang mangyayari sa kanyang pamilya ay binubuhos niya binubuhos mo ang iyong panahon sa evangelism o personal na paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral, na kung saan binubuhos mo ang iyong panahon doon sa mga taong kapos sa espiritual, pisikal, at saka sa kanilang pangangailangang pinansyal, na kung saan ay iyo silang nakatagpuan na maging gayon din ang kanilang sitwasyon sa buhay. So, ito ay isang ginawa mo na upang ikaw ay magiging lalong hiningi mo sa Panginoon ang iyong sarili na lalong mapapalapit ka pa sa Panginoon. Kaya tama na ang Panginoon ay hindi natutulog sa iba't ibang mga suliranin ng tahanan, na kung saan ang bawat magulang nangangarap sa kanyang mga anak o sa buong pamilya na makapasama sa paglilingkod. Ito ay alam ng Panginoon ang ating mga damdamin, ang ating mga puso, at mayroon pong panahon nang sila din ay makikilala nila ang Panginoon. So ngayon ganito, Brother Dodds, ay ganun pa man sa iyong naging karanasan, ay nagiging masaya pa rin ang iyong puso sapagkat ikaw ay dinala ng Panginoon sa iglesyang ito. Opo. Yan. Masayang-masaya po talaga. Yan. So, hindi nagiging kalungkutan ang buhay sapagkat ang panahon ay hindi lumilipas, na kung saan ang iyong sarili ay natagpuan mo ang Panginoon na iyong personal na tagapagligtas, at yan ang nagiging dahilan na mas marami pa ang nakakikilala sa Panginoon sa pamagitan mo, na umaabot ka sa iyong ministeryo doon sa mga presuhan,
and then sa iba pang mga party sa mga lugar na kung saan iyong napupuntahan, sapagkat nakikita ko na may dala-dala kang mga trucks para ipamimigay mo. Opo, magmula po nung natutunan ko ang salita ng Panginoon, ay marami po akong bagay na dapat baguhin sa aking mga nakaraang karanasan, yung mga buhay ko noon, na kailangan nating baguhin sa panahon natin ngayon. Dahil marami pong nauuhaw sa salita ng Panginoon. Natulad ko po noon, ay marami akong pangarap na gawin. Ngunit hindi pala ganun kadali, kundi ay step by step po ba ay kailangan nating isa-isahin muna. Ganun po. So, ang salita ng Panginoon ay nakarating na rin po sa aming tahanan nung kasagsagan po ng pandemic. Ay may mga nabinyagan po kaming mga kabataan doon, maliban lang kay misis at sa anak ko, dahil hindi pa sila handa. Sabi nga nila ay tsaka na lang. So, yun po ay masaya ako dahil may mga 7 kaluluwa na nabinyagan po noon, maliban po sa akin. So, maliban po doon sa aming tahanan, ay napasama na rin po ako sa City Jail Ministry ni Pastor Cas, at ako ay nagagalak dahil marami rin pong uhaw doon sa loob ng bilangguan. At doon po natin ibinubuhos yung time natin sa pagbibigay ng mensahe sa kanila. Kasama po yung grupo namin. Kaya napakabuti ang Panginoon dahil itinuro niya sa akin ng mga bagay na ito na hindi ko nagawa kailanman. So, yun po ay patuloy ko pong gagawin, at maliban po doon ay tuwing nag-exercise po ako, nag-walking dyan sa Mitra Road, ay meron po akong mga ibinibigay na tracts, mga mensahe mula po sa ating Panginoon. So, sa maliit na paraan man ay naibabahagi ko yung salita ng Panginoon sa ibang tao. So, yun po. Maraming salamat po. Okay, so bago tayo magtatapos, ano po ang inyong mga mensahe related sa inyong mga katanungan at iyong karanasan? Okay, unahin natin si Brother Aclon. Mayroon po tayong siguro mga 2 minuto para maaari po nating ipabot ang ating pong mga mensahe na mangyari sa ating buhay at mangyayari sa lahat ng mga kapatiran. Mga kapatid, kahit saan man tayo ng sulok ng Pilipinas, basta huwag natin kalimutan nga ang Panginoon ay laging umibig sa atin. Ang pangalawa, mga kapatid, ay katulad ngayon nga ang pangyayaran ko ay 70, running to 73. Mga kapatid, sana ay itanim natin sa ating isipan na huwag natin kalimutan ang paglingkod sa Panginoon. Sana ay tayo ay magpatuloy. Darating man sa atin ang mga pagsubok, mga kapatid, hindi rin natin maiwasan, mayroon tayong pagsubok. Kasi ang mga anak ng Panginoon, dadanas talaga ng pagsubok nga. Kung minsan inisip natin na parang hindi nakayanin, pero kinakaya pa rin dahil sa tulong sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sana kung kung darating sa atin sa buhay na yung uusigi na tayo sa mga makasanglibutan nga pag-uusig, sana ay manatili tayong nakatayo o nanindigan sa ating pananampalataya. Tulad ni Shadrach, Meshach, Abednego, siya ang naging pangunahin na sila ay nagpatuloy. Hindi sila nadala sa mga pagsubok sa hari, nga maglingkod sila sa hari. Kaya yan ang pinagkukunan ko nga, sana tayo rin, kung darating sa ating buhay ang pagsubok na parang hindi nakakayanin, pero nakakaya pa rin dahil sa tulong ng Panginoon. Okay. Okay, so maraming salamat, Brother Melky. Sunod natin si Sister Lolita.
Sa akin naman, no, sa mga anak ko, yun talaga ang hinihiling ko na magkasama-sama kami. Yun nga lang, yun minsan, isa kong anak na panganay, yun nga, sinabi niya kasi inano ko siya, kinumbinsi ko na magsama kami. Sabi niya, sana noon pa daw na maliliit pa kami, kung baga, nag-desisyon na kami na kung saan talaga o isa namin sila, siguro sana nagpatuloy. Pero sabi niya sa akin, Mama, kasi may pamilya na ako, antayin mo lang, hindi ko rin masabi na kung anong time o anong oras, sabi niya, antayin mo lang. Tapos kasi yung apo ko, yun din ang nag-aano sa kanya. Kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon na kahit ganon na kumbaga iba-iba yung dominasyon ang napasukan namin, nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi kagaya sa iba na yung mga barumbado, yung mga anak ko, kundi sila rin masunurin. Hindi ko nakita na kumbaga na sa magulong pamilya, kundi nandyan pa rin yung Panginoon sa bawat puso nila. Kaya sa buhay natin, kung nandyan ang Panginoon na itinanim sa bawat puso ng mga anak natin, sila din hindi kumbaga hindi malayo ng landas. Nandyan pa rin ang Panginoon na nagagabay sa kanila. Kaya sa akin lang, mga kapatid, na kung magpasalamat tayo na nakapag-desisyon tayo na kumbaga buo ang pamilya natin sa isang Amen. dominasyon. Kaya sa paggabay sa mga anak, kumbaga sa mga apo, talagang ano talaga natin sa isip at puso nila na ang Panginoon ang siyang manguna sa kanila. Amen. Kaya yun nga ang inaano ko sa kanila. Sabi ko, huwag niyong kalimutan bawat araw, bawat oras na ang Panginoon palagi ang siyang gagabay sa buhay niyo. Yun lang ang hiniling ko sa inyo kahit hindi tayo magkasama. Huwag niyong kalimutan na ang Panginoon ang siyang nagbigay buhay sa inyo. Kaya sa umagang ito, nagpasalamat ako sa ating Panginoon na siyang nanguna kahit na minsan kumbaga makagawa tayo ng hindi tama. Kaya sa akin, yun sinasabi ko sa sarili ko, Lord, huwag mo ako pabayaan. Sabi ko, kumbaga, palubog na ako. Kaya sabi ko, gabayan mo ako, bigyan mo ako ng talino, turuan mo ako na ano ang gagawin ko sa buhay ko. Wala akong magagawa, Lord, kung wala ka sa buhay ko. Kaya sabi ko, kumbaga, malapit na nakunin mo yung buhay ko. Hindi ko rin alam kung anong oras, anong araw. Kaya sabi ko, binibigay ko sa iyo ng buong buo ang buhay ko. Okay. Kaya yun lang po. Salamat, Sister Lolita. Okay, Sister Isabel. Sa akin naman po ay thank you sa umagang ito na binigyan ako ng lakas ng loob para magsalita sa ganitong sitwasyon. Okay, pakilapit-lapit. Ang ibig sabihin ko lang na sana gabayan ako ng Panginoon Okay. dahil sa mga anak ko. Amen. Yan ang inaano ko lang sa sarili ko na gabayan mo. Amen. Okay. Thank you po. Okay, Sister Yoli. Una, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil sa mga pinagkakaloob niya sa aming buhay. Lalo na sa aking karamdaman. Thank you very much sa... Kahit bagamat ganon, ay sobrang pasasalamat ko sa Panginoon. At sa amin naman, bagamat si Joe Mark ay nakapagtrabaho na sa labas, then lagi naman niya sinasabi, huwag kang mag-alala, Ma. Alam ko pa rin ang Panginoon. Kilala ko pa rin ang Panginoon. Alam ko pa rin kung saan ako at hindi. Yun lang. Amen. Yun lang po at maraming salamat. Okay. Okay, Brother Dodds. Purihin ang Panginoon dahil
ako po ay nakasama ngayon sa bahaging ito ng programa. At ang nais kong payo sa ating lahat na ating alalahanin sa ating buhay ang ating Panginoon sa panahon ngayon, lalong-lalo na sa ngayon dahil tunay na ang mga tanda na ibinigay sa atin ng Panginoon ay nariyan na sa ating kapaligiran. Nakikita na ang tunay na pagbabago ng panahon at tunay na malapit na bumalik ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa ating lahat na narito ngayon ay patuloy tayong manalig at kumapit ng matatag sa mga pagsubok na dumarating dahil pabigat ng pabigat ang nararanasan nating pagsubok sa ating buhay ngayon. At hindi lamang po sa mga nakikita po natin, pati yung ating spiritual na buhay ay patuloy tayong manghihina niyan kung hindi natin kilalanin ang ating Panginoon. Tayo po ay mag-aral, magbasa ng banal na kasulatan upang mayroon tayong sandata na pangahawakan para sa ating paglalakbay, sa ating pakikipagpunyagi sa ating kaaway. Kaya ako po ay nagpapasalamat dahil naging Seventh-day Adventist ako ngayon. Amen. At narito po ang katotohanan at tayo po ang may hawak ng liwanag ngayon na sana po ay magliwanag ang bawat isa sa atin. Amen. Okay? So, sa pangalan ng Sabbath School Department, sa ating pong mga finalist, maraming salamat sa inyo, sa inyong mga naipag-contribute na mga pananalita related sa ating tahanan at sa ating paglilingkod. Isang magandang umaga sa inyo. Thank you very much. Okay? Okay, so mga kapatid, tayo po idadako na sa ating pong lesson review. At sa ating pong lesson review ay tayo po ipangunahan ni Brother Ray sa pagripaso at talakay ng ating pong mga lesson sa ating pong mga pag-aaral sa buong isang linggo. So kung tayo po ay may mga katanungan at may mga karagdagan, ay nais po tayo po ay magtaas ng kamay para po sa patuloy natin pong maipaabot ang ating pong mga karagdagan para sa lahat. So, dadako na po ang ating lesson. Ating palingan si Brother Ray sa pagpanguna ng ating pong leksyon.